Sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, may isang dalagang nagngangalang Maria. Siya ay lumaki sa isang pamilyang Katoliko. Mula pagkabata, itinuro sa kanya ang mga aral ng simbahan, at ang pagmamahal sa Diyos ang naging sentro ng kanyang buhay. Sa kabilang dako, may isang binatang nagngangalang Jose, isang debotong miyembro ng Iglesia ni Cristo, Inc. Mula sa kanyang mga magulang, natutunan din niya ang kahalagahan ng pananampalataya at ang pagsunod sa mga turo ng kanilang simbahan. Isang araw, habang naglalakad si Maria sa parke, napansin niya si Jose na nagbabasa ng Biblia sa ilalim ng isang puno. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa pagninilay sa mga salita ng Diyos. Nag-usap sila at unti-unting nagkapalagayan ng loob. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa relihiyon, nagkaroon sila ng espesyal na koneksyon. Habang lumilipis ang mga araw, naging mas malalim ang kanilang relasyon. Madalas silang nagkikita sa parke, nag-uusap tungkol sa kanilang mga pananampalataya at mga pangarap sa buhay. Naging masaya sila sa bawat sandaling magkasama, ngunit sa kanilang puso, alam nilang may mga hamon na darating. Isang araw, nagdesisyon si Maria na ipakilala si Jose sa kanyang pamilya. Bagamat nag-aalala siya, umaasa siyang tatanggapin siya ng mga ito. Pero nang malaman ng kanyang mga magulang na si Jose ay nag-alala sila. Ipinahayag ng kanyang ina na, Maria, mahalaga ang iyong pananampalataya. Ang mga pagkakaiba sa relihiyon ay maaaring maging hadlang sa inyong relasyon. Hindi nagpatinag si Maria. Sa halip, nagpasya siyang ipaglaban ang kanilang pag-ibig. Nakipag-usap siya kay Jose at nagkasundo silang sama-samang harapin ang mga pagsubok. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbigay sa kanila ng lakas, at naging mas matatag sila sa kabila ng mga hadlang. Nang makilala ni Jose ang mga magulang ni Maria, nagbigay siya ng respeto sa kanilang mga paniniwala at ipinakita ang kanyang malasakit sa kanilang anak. Sa kanyang kabutihan, unti-unting natunaw ang mga pag-aalinlangan ng pamilya ni Maria. Ngunit hindi pa rin nagtagal ang kanilang pagsubok. Dumating ang pagkakataon na kailangan nilang pumili. Si Maria ay inaasahang magpakasal sa isang Katoliko, habang si Jose naman ay inaasahang makahanap ng isang na magiging kabiyak sa buhay. Nagdesisyon si Maria na makipag-usap sa kanyang mga magulang. Sinabi niya, mahalaga ang ating pananampalataya, ngunit mas mahalaga ang pagmamahal at respeto sa isa't isa. Hindi ba't iyon ang tunay na aral ng Diyos? Sa kanyang matatag na paninindigan, unti-unting napagtanto ng kanyang mga magulang na ang kanilang anak ay masaya at tinutulungan ni Jose na maging mas mabuting tao. Sa huli, nagdesisyon ang pamilya ni Maria na suportahan ang kanilang relasyon. Makalipas ang ilang taon, nagpasya si Maria at Jose na magpakasal. Sa kanilang kasal, nagpasalamat sila sa kanilang mga pamilya at sa Diyos sa pagkakaisa ng kanilang mga puso. Ang kanilang kwento ay nagpatunay na sa kabila ng mga pagkakaiba, ang pag-ibig at pananampalataya ay kayang magtagumpay. At sa kanilang paglalakbay, natutunan nilang ang tunay na pagmamahal ay walang hangganan, at ang pagkakaunawaan at respeto ang susi sa isang masayang pagsasama.